Hello guys! Magandang hapon sa inyo lahat. This is Chino Rodriguez, Mama Sagari Channel. Fated or also Matarder. So ngayong hapon ito, tignan natin ang sabihin sa iyo ng ating mga gabay. So this is a weekly gabay for the month of June 1 hanggang June 7 for the sign of Sagittarius. So Sagi, welcome sa my channel. Ano kayong messages, advices, and spirit guides ang ating masasaga for today's video? Kanino kayong energy or kaganapan sa buhay ng mga Sagittarius ang ating makakagilap? So guys, this reading is a general reading lamang, hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. And guys, don't forget to like and subscribe my channel and hit the notification bell for more videos update. The request, maraming salamat po sa mga walang sawang pagsuporta sa aking channel. Lalong-lalo na ang hindi skip ng ads, away pagpalain kayo ng Diyos at may kapal, siksik, liglig, nag-uumapaw, na biyayang manumbalik sa inyo. So let's see guys, now what is the messages sa ng ating angel spirit for the sign of Sagittarius. So let's see and watch this. Angel Spirit Guide, please give me information paano kayong sabihin sa ng ating mga baraha. Okay, there's an 8 of Cups, something moving forward. So some of you guys, no, ito na yung panahon ng pag-move on. Taray! No, ito na yung panahon na para makawala ka na sa situation. No, para makabangon ka ng muli. No? And there's a letting go. And there's something that will force you with a good luck. At so na iikot na yung palad at kapalaran mo. No, babaguhin na nito yung mundong ginagalawan mo. And there's a 2 of Swords. There's something decision that you need to make. So, kailangan mong magdesisyon. No, itong bagay na ba to, kailangan mong pakawalan. No, kung hindi mababago yung sitwasyon, kung hindi mo babaguhin yung decision mo, hindi mo babaguhin ang mangyayari sa'yo. No? And there's a judgment for a wake up call. Parang pinapaalalahanan ka, you need to pay attention. No? Kailangan mo ng kumilos, gumalaw, magdesisyon. And there's a Page of Pentacles, invest wisely. No, matuto ka na kung saan ka mag-i-invest ng time, ng effort, ng sarili mo. Now, let's see what is additional messages. Represent guys with the King of Swords. Now, there's something that stop the pattern. Putulin mo mga bagay na alam mong hindi nagsiserve sa'yo. Yung mga bagay na alam mong hindi makakatulong sa'yo. No? So, let's see what is additional messages. Represent with the 8 of Swords. Now, there's a lot of toxic negativities around you. No, napapalibutan ka ng mga negatibo dito. No, kaya kailangan mag-pay attention ka. No, huwag ka masyadong magtitiwala, no, sa mga tao sa paligid mo. No, kailangan mo nang kumawala dyan, umalis dyan. What is the Wheel of Fortune? Represent guys with the Death card. No, there's something and then again in your beginning. Na may mga bagay na tatapusin na may mga bagay na magbabago na may mga bagay na unti-unti nang maiiba. No? What is the additional messages with the 2 of Swords? Reference with the Temperance. So, there's something of perfect timing for you. Now, ito na yung panahon at pagkakataon. Now, para baguhin mo na ang mga nakasanayan mo, nakagawian mo. Now, proteksyonan mo ang iyong sarili. Represent guys with the 9 of Pentacles with the Blossoming. Maring lumakas ang iyong finances. Parang pinapaalalahan na kayo to pay attention sa sarili mo, sa sitwasyon mo. And there's a 7 of Wands by protections. Proteksyonan at pangalagaan mo yung sarili mo dito. No, lalo na kung ano man yung mabagay na meron ka. No? No, malaking factor dito ang yung finances and career. What is additional messages? When an angel spirit. So there's an 8 of Pentacles. No? Kumbaga, there's something about sa trabaho, negosyo, hanap buhay mo. Mag-focus ka daw dyan, putulin mo yung mga bagay na hindi nagsaserve sa'yo. There's something in angel's number represented with the 888. Now, there's an abundance, no? Magiging masagan at magiging mag-aayos ang iyong pamumuhay dito. No? Kaya magtiwala ka. And there's a 5 of Cups. Some of you guys na may mga disappointment or may mga panghihinayang na mangyayari dito. No? Kaya kailangan maging aware ka. And there's a Page of Swords being curiosity. Sinasabi dito guys, kailangan busisiin mo lahat ng eksena. No? Kailangan tapusin mo ng kailangan mo tapusin dito. Dahil magkakaroon ng big transformation sa buhay mo. And there's the King of Wands, something, and look at the bigger picture. Kailangan mo magdesisyon, titignan mo lagi posibilidad dito. Proteksyonan mo ang grounds mo. At the same time, there's a Page of something, intuition. Makinig ka sa gut feeling mo, makinig ka sa vibrations mo, makinig ka sa nararamdaman mo. Dahil hindi ka ililigaw nito. No? Let's see what is additional messages.
And represent with the Queen of Swords, clear the boundaries. No, linisin mo yung mga bagay na makakasira sa eksena mo. Protection at pangalagaan mo ang kung naman yung mga bagay na meron ka. No, especially pagdating sa finances. No? Additional messages. And this something, the Six of Cups, putulin mo yung mga bagay na alam mong nagbigay ng kalungkutan o nagbigay kabiguan sa isa nakaraan. Mag-focus ka at mag-concentrate ka sa sarili mo. Dahil may taong babalik para guluhin ka, mag-ingat ka. Additional messages. Represent guys with the Five of Swords. Nagkakaroon ng self-sabotage that because of your action. No, kaya kailangan maging aware. And there's the Sun card with the pure positive outcome. No, lilinisin na alisin sa'yo lahat ng bagay na alam niya makakasira sa'yo. No? Kailangan maging mabusisi ka. There's a Queen of Cups, something emotion. No, magiging kalmado na ang pakiramdam mo. No, titignan mo na lagi yung magiging posibilidad at ngayon po protection mo ang iyong mental health. No? No, there's something, the Five of Pentacles, the reverse, something recovery for financial loss or financial crisis. Ito na yung sinasabi na nagpe-pay attention ka na. No, mag-iingat ka na sa mga bagay na walang kabuluhan, sa kagastusan, luho, bisyo, mas magiging matalino ka na ngayon. No? Pinag-iingat ka na ngayon. And there's a Ten of Pentacles. So see, you are also protected. Protektado ka dito. Kailangan maging wais at maging matalino ka how to manage and invest your money. No? There's something long term. Magkakaroon ka na pang matagalan. Kumalma ka. And there's an Ace of Pentacles. I told you, it's all about money, material success is coming in for you. Magtatagumpay ka. Mag-focus ka na sa ginagawa mo dyan. No, alisin mo yung mga bagay na makakasama sa'yo at makakasira ng eksena mo. Yung mga toxic friends, no, yung mga nambubuyo sa'yo, yung mga taong BI, bad influence, no, yung mga taong nakakasira ng iyong mental health, pakawalan mo yan. Umalis ka dyan. No, so let's see what is additional message tayo. Pagdating naman tayo for finances and career, love life at kalusugan. Alamin na natin yan guys, so let's watch this. Let's see, pagdating sa finances and career, represent what? Represent with the Knight of Pentacles, na magkaroon ka ng seguridad. No? Pagdating sa pera, sa finances, mas maging mautak ka. No, hanapin mo kung paano mo papapalaguin to. No, there's a Knight of Swords, no, there's a success driven. Magtatagumpay ka. No, bibilis yung takbo ng situation mo, and you have the power to choose. No, ikaw yung gagawa ng ikabubuti at kasasama mo. No, pili mo yung mga taong pagkakatiwala mo, pili mo yung mga bagay na napakikisamahan mo. And there's a Knight of Cups. No, there's a lot of offer coming in for you. Maraming parating, maraming darating. No, there's a King of Cups. There's something devoted for supportive person. Some of you, meron ka talagang asawa na very supportive. And if some of you naman, meron naman ditong tao na gumagabay sa'yo. No? And there's a Page of Wands. No, there's something good news. Pagdating sa trabaho, negosyo, hanap buhay mo, may magandang balita na paparating sa'yo. No? Additional messages tayo pagdating naman sa love life. So, reference with a heart for lesson learned. So, matuto ka na. No? Sa mga leksyon, mga pinagdaanan mo, mga naranasan mo pagdating sa buhay pag-ibig, there's a Ten of Cups. Magiging masaya ka at magiging maligaya ka na. No? And there's another one's konting tiyaga lang. No? Napakalapit mo na para mag-succeed dyan. No? Ginusto mo yan, minahal mo yan, so kailangan na mag-focus ka dyan. There's a Four of Cups, just reevaluate or analyze. Ngayon, pag-isipan mabuti. No? Yung bawat action and decision mo. At of course, kailangan pagmamasdan mo, and of course, tututukan mo ang iyong relasyon. And there's a Star card, healing and recovery. Makaka-recover na kayo sa mga struggles, challenges niyong dalawa. And there's a Seven of Pentacles with a harvest moment. Some of you, nakaani ka talaga. No, kung sino man yung hinihintay mo, ano man yung mga bagay na pinaghirapan mo pagdating sa buhay pag-ibig, malalasap mo ang tunay na sarap. Na makakantan mo ang tunay na saya, na mamumutangi, no, galing sa puso mo. So let's see what is additional messages. Pagdating naman tayo sa kalusugan mo. Let's watch this. Kalusugan mo, there is something that King of Pentacles, magkaroon ka ng seguridad. Umiwas ka sa mga bagay na nakakasama sa iyo. There's a Three of Swords. No, some of you, there's a lot of pain. Some of you guys na parang may tumutusok sa dibdib mo, sa puso mo. Ibig sabihin nito, iwasan mo magpuyat. No? And there's a Three of Pentacles, no? Kailangan mo makipag-communicate with your person or with your family. Heart-to-heart conversation. Kasi may mga samahan loob dito na maaring parang namumugto or parang namumuo sa'yo. No? Kaya kailangan mo pakawalan yan. And there's the Moon card with the truth reveal. Na maraming mga katotohanan na maaaring malantad dito. No, there's the word something success.
na magsasucceed ka dito, iwasan mo lang yung mga bagay na nakakasama sa'yo dito. Uminom ka ng ano dito guys ha, ng pineapple juice. No, meron ka dito parang, ano siya naninikip yung dibdib mo. No? And there's a tower moment for major changes. Magiging maayos ang kalusugan mo dito, kailangan mo mag-pay attention no, sa mga kinakain mo. Umiwas ka sa mga makolesterol. No? So guys, let's see what is additional messages tayo. Pagdating with the magical fairy messages and advices, and of course, kung bago ka sa channel ko, don't forget guys, no, to like and subscribe my channel and hit the notification bell for more videos update. Then of course guys, ang pika-kardensor na ipapaliwanag ko lang, isa lang magiging sagot sa tanong mo. So isang tanong, isang sagot. No, pipili ka lang ng sagot dito with a 1, 2, or 3. Pwede ka mag-isip ng tanong mo. No, the request kung ano naisip mong tanong, no, nandito sa number 1, 2, or 3 ang magiging sagot. Comment down below kung anong number na pili mo. So ito na guys, naumpisa na natin guys with the magical fairy messages and advices. So let's watch this. Let's see what is the magical fairy messages to represent what. No, alamin na natin ang eksena sa'yo pagdating sa magical fairy messages. Let's see, there's something spring. Wow, a blossoming. No, lalago talaga at lalakas ang yung finances. And there's something connect with the nature. Some of you guys kailangan mo na unwind. No, umalis ka. Or either pumunta ka sa ibang lugar na para gumaang yung kalooban mo. There's a walking away. No, the request detach and leave the unhealthy situations. No, umiwas ka sa mga bagay na nakakasama ng pakiramdam mo. Let's see what is the yin and yang oracle card. See? There's a negative thoughts. There's a lot of thoughts. No, you're feeling isolated. No, this is something guys with something you are dealing with a fire, Ace of Fire. Leo, Aries, Sagittarius. So same kayo ng chart, no? And this is the stability with the flow. No, dadaloy na raw ang eksena mo. No, unti-unti na magkakaroon ng changes, development. What is the synchronicities represent what? For synchronicities represent what? And there's a rebel. Meron dito nagre-rebel there. No, may nagre-rebel dito. And there's a planting seed. Kung naman yung mga bagay na tinanim mo, anihin mo yan. And there's a loss. No, may mga bagay na nawawala sa'yo, unti-unting nawawala. Inaalis yan ng ating gabay. Now, what is the romance angel for a mystic love oracle deck? And this is something not committed, independent, kaya mo tumayo sa sarili mong paa. That's good. And this is something healing, releasing, unti-unti nang gumagaling, tumihilom. Yung sugat ng puso mo. And there's a romantic feeling. So, some of you guys, no, may tao talaga magmamahal sa'yo dito. May darating. Pasabog ka. What is an angel's number represent what? And there is an 1111 with a wish coming true. So, some of you guys talaga matutupad yung mga pangarap mo. Now, you are in a lucky week. It may come a happy news, experience and new opportunities, or an exciting acquaintance. You will find yourself in the right place or the right time. It's not coincidence, but a gift from fate. No? Dahil sa pananampalataya at tiwala mo, ibibigay na sa'yo ng ating Paong May Kapal lahat ng ninanais mo. So, let's see what is the money move oracle deck. And represent guys with many choices. No, marami kang option dito, marami kang pagpipilian. Opportunities abound when you are in the dilemma or around all roads lead to Rome, no? Talagang lahat ng bagay nito ay maaaring magdala sa iyo ng mga bagong opportunity. Pumili ka lang ng bagay na mahalaga, yung bagay na kung saan ka komportable, at yung bagay na alam mo kung saan ka lalago. And there's a shadow work represent what? No? Let's see what is the additional messages tayo with the shadow work represent what? Represent guys with heal through art, creativity and expression. So see, express your shadow with the art and let go healing unfold. No, kumbaga i-focus mo yung sarili mo sa ibang bagay. No, may mga bagay na makakatulong sa iyo para unti-unti ka na rin maka-recover at maka-move on. No, sa sitwasyon, naranasan mo, mga pinagdaanan mo. What is the part of the life? Ang ganda, alam mo dito pa lang sa unang chapter na to, ay dito pala sa reading na to, pinakita doon sa unang chapter, di ba? Yung sinasabi na moving on. Talagang dito sinasabi na kailangan mong tutukan ng sarili mo. No, kailangan mong intindihin at mahalin ng sarili mo. Sa likod ng mga taong nangyari sa buhay mo, taong nanakit sa'yo, sa mga taong iniwang ka, pinaglaruan ka, deserve mo yung magmahal at deserve mong mahalin. There's a part of the life, represent with a perseverance, konting tiyaga, no? I believe in myself and stay true to my heart. Through persistence, I follow my path with unwavering trust, knowing
that everything will fall into the positive changes. So, alam mo, magiging positibo ang kalalabasan nito. Ano naman yung mga bagay pangyayari sa buhay mo, alam mo, nakaugnay nito ang ating Panginoon. There's a what lies beneath with the future. Ano yung mga bagay na nakatago sa hinahanap mo? Represent, guys, with the tantric sex. Meron talaga about sa sex, guys. No, there's a sex shop. No, some of you guys, meron talaga dito about sa intimacy, no? Attractions. No, there's a religious factors. No, may religion. There's something like, guys, with a clarifying for love situation. Let's see. Represent, guys, with the secret desires. No, unspoken need can plunge you into deep confusion. No, meron ka ditong bagay na parang tinatago mong pagnanasa o pagnanais sa isang bagay, sa isang tao, na maaaring nagugulo ka kung ano ba talaga yung totoong nararamdaman mo. Diba? Baka nagkaroon ng sexual attraction or sexual activity sa inyong dalawa. No? And this is something na clarifying for love situation. Clarifying for life situation. Represent what? Saving grace. Forgiving yourself and other heal the wound and set you free. So, patawarin mo ang iyong sarili sa lahat ng bagay, kabiguan, mga sakit na pinagdaanan mo, lahat ng sugat na naranasan mo, napakapalayain mo yung sarili mo sa kabiguan at disappointment. Na huwag mo sisihin yung sarili mo sa lahat na nangyari. Parte yan ng pagdadaanan mo. No? It's nobody perfect, guys. So, kailangan mong tanggapin yan. No? Let's see what is a pick a card, yes or no. So, let's watch this. With a pick a card, yes or no, ito na yon. No, the request sa pumili ka lang na isa dito sa isa sa magiging sagot sa tanong mo, ha? Sino yung nakapili na number 1? Ito na yung magiging sagot. Let's start with the number 1. And there's a no. No, unfinished business, loose and feel restless. So, ibig sabihin dito, hindi pa tapos. No, may mga bagay na hindi pa tapos at parang hindi pa hubog. No, parang sinasabi dito na wag mong pilitin, no, dahil masisira at masasayang lang ang paghihirap mo. Number 2, there is something, guys, we don't know again, stormy relationship, trouble strike, a floor. Ibig sabihin dito, guys, no, talagang yung sitwasyon at relasyon nyo ay punong-puno ng komplikasyon. No, maraming mga eksena na nangyayari, puro problema, puro sakuna. Kumbaga, sinasabi sa'yo dito, itigil mo na yan. No, dahil hindi kayo makakabuti sa isa't isa. Number 2, there's a yes, safety ahead, navigate towards security. So, see, ibig sabihin dito, secure ka at talagang safe. No, ang iyong pinili at talagang bigyan mo ng security ang iyong sarili. No? Huwag mong ipilit yung sarili mo sa isang bagay na alam mong hindi nakikita yung worth mo. Napangalagaan, proteksyonan mo ang iyong sarili laban sa mga taong mapang-abuso. So guys, this is a weekly gabay for the month of June 1 hanggang June 7 for the sign of Sagittarius. So, Sagi, maraming salamat po for this wonderful reading. So, once again, this reading is a general reading na mga hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasagot. And of course, don't forget to like and subscribe my channel and hit the notification bell for more videos update. Kasi maraming salamat po sa mga walang sawang pagsuporta sa aking channel, lalong-lalo na ang dinigil-skip ng adsaway pagpalain kayo ng Diyos at may kapalsiksik, liglig, nag-uumapaw na biyayang manong balik sa inyo. At maraming salamat po. And see the next video. Bye-bye and babush.